Nagbukas ang pelikula sa isang car chase na eksena sa pagitan ng militar ng Amerika at mga teroristang Syrian. Ang mga hinahabol na mga sundalong Amerikano ay tumawag sa kanilang base upang humingi ng backup. Agad na nakarating sa posisyon ng kanilang mga kasamahan at binaril ng sniper ang isang driver ng kaaway. Gayunpaman, ang mga natirang terorista ay gumamit ng rocket launcher upang pasabugin ang sasakyan ng mga sundalo. Nang lapitan nila ito, nakita nilang namatay ang driver ngunit wala na doon ang isa pa. Sinubukan nila itong hanapin, ngunit biglang lumitaw ang babaeng sundalo at pinatay kaagad ang isang terorista. Pumalag ang isa pang kaaway at nauwi ang dalawa sa isang labanan kung saan gumamit ng kutsilyo ang babae upang mapatay ang lalaki. Ang babaeng sundalo na ito ay nagngangalang Parker. Nang dumating ang kanyang mga kasama, nilapitan siya ni Spider, at sinabi sa kanya na dadalhin nila ang mga nahuling terorista sa kampo para sa interogasyon. Gayunpaman, ang isa pang sundalo ay binaril ang isang terorista kaya agad na lumapit si Parker upang pigilan ito. Nauwi ang dalawa sa isang away kung saan sinaksak ni Parker ang kamay ng lalaki hanggang sa pigilan sila ni Spider. Ang kanilang misyon ay natapos at matagumpay sa kabila ng mga nangyaring kaguluhan. Sina Spider at Parker ay nagmaneho papunta sa kanilang airbase upang bumalik sa Amerika. Nakatanggap si Parker ng isang mahalagang tawag mula sa kanyang dating kasintahan na si Jesse, na isa ring sheriff sa kanilang bayan. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap, ipinaalam sa kanya ni Jesse na isang landslide ang nangyari sa kanilang bayan. Sa kasamaang palad, ang ama ni Parker na nagtatrabaho sa mining site ay naabutan sa pagguho ng lupa at binawian ng buhay. Natahimik si Parker dahil nagulat siya at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Agad siyang umuwi sa Amerika at pinuntahan si Jesse sa istasyon ng pulisya upang humingi ng paliwanag. Sinabi sa kanya ni Jesse na hindi nila alam kung ano ang sanhi ng pagguho ng lupa, ngunit nakita niya ang isang liham mula sa ama ni Parker para sa kanya. Ipinagpalagay ng mga pulisya na sinadya ng ama ni Parker ang pagguho upang magpakamatay. Gayunpaman, mariing itinatanggi ni Parker ang sinabi ni Jesse dahil alam niyang hindi magagawa ng kanyang ama ang ganoong bagay. Sinabi niya rin na hindi nila maaaring gamitin ang sulat para sa sitwasyon dahil madalas naman silang magpadala ng sulat sa isa't isa habang si Parker ay nasa militar. Dahil wala na silang mahanap na ibang clue, napilitan si Jesse na pansamantalang isara ang investigasyon. Hinatid pa uwi ni Jesse si Parker sa kanyang bahay na nagsisilbing bar na pinapatakbo nilang mag-ama noon. Dahil malayo ito sa residential area, halos palaging walang laman ang bar kaya plano ni Parker na ibenta ito pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Nang umalis na si Jesse, tinignan ni Parker ang mga larawan ng kanyang ama na dating miyembro ng elite Mexican Forces. Nang sumapit ang gabi, patuloy na nagluksa si Parker para sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na ama. Di nagtagal, nakita niya ang pagdating ng isang sasakyan sa labas ng kanilang bahay at pumasok ang isang lalaki. Agad na sinunggaban ito ni Parker, ngunit ito lang pala ang kanyang matalik na kaibigan na nagngangalang Mikey. Humingi ng tawad si Parker kay Mikey at nagkaroon sila ng sandaling pag-uusap. Si Mikey ang naging katuwang ng ama ni Parker para sa pamamahala ng kanilang bar. Tinanong ni Parker kung paano nila natagpuan ang kanyang ama, at sinabi naman ni Mikey na siya mismo ang nakahanap sa bangkay ng kanyang ama. Nang marinig ito, hiniling ni Parker sa kanya na dalhin siya nito sa mismong lugar kung saan niya ito natagpuan. Sa sandaling nakarating na sila sa mining site, pumasok sila sa kuwebang itinayo ng kanyang ama mula nang lumipat sila sa Amerika mula sa Mexico. Nagtrabaho ang kanyang ama bilang isang minero sa kuwebang ito upang suportahan si Parker sa kanyang pag-aaral. Bumalik sa alaala ni Parker kung paano siya dinadala ng kanyang ama upang maglaro sa kuweba habang sinasanay siya ng martial arts. Ang mga alaalang ito ay lalong nagpadurog sa puso ni Parker nang makita niya ang nagkalat na dugo ng kanyang ama. Napansin ni Parker ang mga itim na mantsa sa mga bato na parang mga marka ng pagsabog ng granada. Dahil dito, naghinala siya na ang pagguho ng lupa ay hindi sanhi ng natural na sakuna at bagkus ay gawa ng tao. Bumalik sila sa bahay upang kumuha ng mga granada at subukan ang kanyang hinala. Kasama si Mikey, naghanap sila ng tamang lugar upang pasabugin ang granada. Habang naglalakad, inaalala ni Parker ang kanyang yumaong ama na nagtayo ng bar upang mapanatili ang mga tradisyonal na recipe ng kanyang lola. Sa makatuwid, ang bar ay pinangalan ng Maria, na kinuha mula sa pangalan ng kanyang lola. Hindi nagawang matuloy ni Parker ang pagpapatakbo sa bar dahil kailangan niyang magtrabaho bilang miyembro ng elite forces. Nang makahanap na sila ng lugar, hinagis ni Parker ang isang granada at napatunayan niya ang kanyang hinala matapos makakita ng itim na marka sa mga nabasag na bato mula sa pagsabog. Gayunpaman, naguguluhan si Parker kung sino ang maaaring gumawa ng ganoong kalupit na pagpatay sa kanyang ama.
Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa isang bar sa kanilang lungsod upang uminom. Dito ay nakita ni Parker si Elvis, na siyang nakababatang kapatid ni Jessie. Sinubukan niyang makipaglandian kay Parker, ngunit naiinis sa kanya ang babae at binalaan siyang huwag hahawakan at lalapitan. Nang lumalim na ang gabi, nagpasya na sina Parker at Mikey na umuwi. Sa kanilang paglabas, napansin nila ang isang nakaparadang sasakyan sa labas ng bar at nakita nila sa likod nito ang mga iba't ibang mga armas. Dahil sa pagtataka, inutusan ni Parker si Mikey na sundan nila ang nasabing sasakyan. Kalaunan ay napagtanto nila na ang mga lalaki pala ay isang gang ng mga tulisan na nagbalak na pagnakawan ng isang hardware store. Inutusan lamang ni Parker si Mikey na tawagan si Jessie at huwag lalabas ng sasakyan habang siya naman ay patagong sumugod sa tindahan. Buong tapang siyang pumasok sa loob at agad na kinalaban ang mga lalaki. Dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban, madaling natalo ni Parker ang mga magnanakaw kahit na gumamit pa ang isa sa kanila ng baril. Habang pinapatumba niya ang isang lalaki ay napansin niya ang isang relo na pamilyar sa kanya. Ito pala ay pagmamayari ng kanyang tiyuhin na ninakaw pala ng mga lalaking iyon. Nagpasalamat ang kanyang tiyuhin sa kanyang ginawa at nagpahayag ng kanyang pakikiramay para sa pagkamatay ng ama ni Parker. Kinabukasan, habang inaayos ni Parker ang kanyang sasakyan ay nakarinig siya ng pagsabog sa di kalayuan. Nagmula pala ang pagsabog sa isang RPG na pinaputok ni Elvis. Bagaman pinapayagan ng Amerika ang mga mamamayan nito na magkaroon ng mga baril, ang mabibigat na armas tulad ng RPG ay pinahihintulutan lamang para sa paggamit ng militar, ibig sabihin ay ninakaw o ipinuslit ni Elvis ang ilegal na armas. Upang makahanap ng ebidensya, nakipag-ugnayan si Parker kay Spider, na bukod sa mahusay sa labanan ay mayroon ding pambihirang kakayahan sa paghack. Nakuha ni Spider ang maraming impormasyon tungkol kay Elvis, na nagpapakita na mayroon siyang ilegal na negosyo ng pagbebenta ng mga armas sa dark web. Lumalabas na nagagawang hindi mahuli ni Elvis sa kanyang ginagawa dahil pinoprotektahan siya ng kanyang ama na isang senador. Sinabi ni Parker na kapag nalaman niyang may kinalaman si Elvis sa pagkamatay ng kanyang ama ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ito. Pinayuhan siya ni Spider na mas mabuting sundan muna ni Parker si Elvis upang makakuha sila ng konkretong ebidensya laban sa kanya. Kinabukasan, sinunod ni Parker ang payo ni Spider at sinundan si Elvis kasama ang mga tauhan nito sa pinakamalapit na base ng militar. Lumalabas na mayroong access doon si Elvis dahil ginagamit niya ang impluwensya ng kanyang ama at maaaring nakikipagnegosasyon siya sa mga tiwaling sundalo upang magnakaw o bumili ng mga armas mula sa bodega ng militar. Pagkaalis doon, binisita ni Parker si Mikey at ang kanyang ina upang mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Elvis, lalo na't ang ina ni Mikey ay kilala sa pagiging marites sa mga taga roon. Gayunpaman, ang tanging alam lang nila ay ang pagbebenta ng droga ni Elvis sa mga kabataan at wala pang narinig patungkol sa mga armas. Alam rin nila na laging lumalabag si Elvis sa mga alituntunin at nararamdaman nito na higit siya sa batas dahil sa kapangyarihan ng kanyang ama bilang senador. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Spider kay Parker na si Elvis ay magkakaroon ng transaksyon sa kanyang bahay. Maingat na pumasok si Parker at nasaksihan ng ilegal na transaksyon ni Elvis sa leader ng isang mass organization na nagngangalang Ghost, na madalas na nagdudulot ng kaguluhan sa Amerika. Kalaunan sa araw na iyon, nakipagkita si Parker kay Jessie sa isang restaurant upang kumain. Maya-maya pa ay lumabas ang ama ni Jessie na ang senador na si Ezekiel, at kinamusta si Parker sa kanyang pag-uwi. Niyaya ng senador ang dalawa na pumunta sa kanyang bahay at doon nila ituloy ang kanilang pag-uusap dahil kailangan na niyang umalis. Nang gabing iyon, magkasamang umiinom sina Jessie at Parker sa kanyang bahay at inaalala ang kanilang mga araw noong high school. Hindi natuloy ang kanilang pag-iibigan dahil nagpasya si Parker na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa military academy. Bukod sa paggunita, binanggit din ni Jessie na laging nagmamalasakit sa kanya ang ama ni Parker, ngunit hindi na niya ito mababayaran dahil wala na siya. Kalaunan ay magkasamang natulog ang dalawa upang magpalipas ng gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, bumangon si Parker at kinuha ang sandaling ito upang nakawin ang mga susi sa istasyon ng pulis kay Jessie. Pumunta doon si Parker upang maghanap ng mga clue tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos tipunin ang lahat ng ebidensya sa opisina ni Jessie, pumasok si Parker sa autopsy room upang makita ang bangkay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, hindi mapigilang umiyak ni Parker dahil ang gabing iyon ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang ama. Sa araw ng libing, ibinuhos sa lupa ni Parker ang abo ng kanyang ama habang umiiyak. Sa puso niya, nanumpa siyang ipaghihiganti ang kanyang ama mula sa taong pumatay sa kanya. Ilang araw pagkatapos ng libing, pumunta si Parker sa bahay ni Senator Ezekiel kasama si Jessie upang mag-usap. Pabirong sinabi ni Ezekiel na siya ay hindi isang racist na tao at sa totoo lang ay isang Native American ang kanyang lolo. Patuloy pa siyang nagbabanggit ng usapin patungkol sa mga Latino katulad ni Parker at ng kanyang ama.
Ang pangunahing motibo ni Ezekiel ay upang hilingin kay Parker na i-endorso siya para sa paghabol uli nito sa pagiging senador sa susunod na eleksyon. Naudlot ang kanilang pag-uusap nang makatanggap ng mensahe si Parker mula kay Spider na nagsasabing si Elvis ay nasa mining site ng kanyang ama. Nagpaalam na si Parker sa mag-ama at nagmadaling umalis upang puntahan si Elvis. Nang makarating, tahimik na nagtago si Parker at binutas ang gulong ng sasakyan ni Elvis bago siya pumasok sa loob ng kuweba. Nakita niya si Elvis na nakaupo sa sopa ng kanyang ama kaya nilapitan niya ito at agad na binugbog. Inilagay niya ang kutsilyo sa leeg ni Elvis upang gawin itong bihag laban sa mga kasama nito at dinala siya sa labas kung saan pinipilit niya itong paaminin na siya ang pumatay sa kanyang ama. Habang tumatanggi si Elvis, nakita ni Parker na sinusunog ng tauhan nito ang kanyang bar sa di kalayuan. Iniwan ni Parker si Elvis upang magmadaling pumunta sa bar at pigilan ang lalaki. Patuloy na nagbabato ng mga nagliliyab na bote ang lalaki na nagiging sanhi ng pagliyab ng apoy sa paligid ng bar. Nagawa ni Parker na mapatay ang lalaki matapos itong ihulog sa apoy bago siya tuluyang makaligtas at makaalis sa nasusunog na bar. Binalikan niya sina Elvis na hindi makaalis dahil sa nabutas na mga gulong. Binugbog siya ulit ni Parker at sinusubukang paaminin, ngunit biglang dumating si Jesse upang pigilan siya. Isinakay ni Jesse si Parker sa police car upang dalhin siya sa istasyon ng pulis. Kinabukasan sa isang opisina, kinumpranta ni Jesse ang kanyang kapatid patungkol sa ginagawa nitong pagbebenta ng mga armas dahil akala niya ay itinigil na niya ito. Ipinaliwanag ni Elvis na pareho nilang mapapakinabangan ng kanyang ginagawa dahil malaking pera ang nakukuha niya dito na kanyang pinangsusuporta sa pagiging senador ng kanilang ama. Sinabi niya rin na bilang isang sheriff ng kanilang bayan, nagagampanan ni Jesse ang kanyang trabaho at mas napapalakas nito ang impluwensya ng kanilang ama. Dahil sa inis ni Jesse ay nauwi silang dalawa sa away hanggang sa patigilin sila ng kanilang ama. Tinanong nito kung gaano karami ang nalalaman ni Parker, at nang sinabi ni Elvis na masyadong marami, inutusan niya si Jesse na linisin ito. Pinuntahan ni Jesse si Parker at sinabi sa kanya na nakahanap sila ng bibili ng lupa na pinagtayuan ng bar sa halagang $5 milyong. Nirekomenda nito kay Parker na kunin na lang ang pera at ipagpatuloy ang kanyang buhay sa ibang lugar. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Parker na mayroong CCTV na nakalagay sa kanilang bar at nakuhanan ang lahat ng kanilang ginawang krimen. Inutusan siya ni Parker na isuko na lang nila ang kanilang mga sarili at umamin sa krimen bago pa niya ipakita sa kanyang abogado ang CCTV footage, na labis na ikinainis ni Jesse. Kalaunan sa araw na iyon, dumating na ang abogado na ipinadala ni Spider para kay Parker upang tulungan siya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pinuntahan ng abogado si Jesse upang magtanong ng ilang impormasyon sa kanya. Nanatiling maingat si Jesse sa pagbibigay ng impormasyon at kalaunan ay umalis na ang abogado. Pumunta ito sa bar upang maghanap ng ilang clue at pumasok rin siya sa loob ng kuweba, ngunit biglang nagpakita si Jesse mula sa likuran na tila may masamang balak sa kanya. Pagbalik sa istasyon, sinimulan ni Ezekiel at ng kanyang mga anak na pahirapan si Parker upang ibigay nito ang CCTV footage. Inamin ni Ezekiel at ng kanyang dalawang anak na sila ang pumatay sa ama ni Parker. Ginawa nila ito dahil ang ama ni Parker ay naglakas loob na hadlangan ang kanilang mga transaksyon sa pagbebenta ng armas. Ngayon sila ay natatakot na malantad sa balita kung totoo man ang sinasabi ni Parker na ebidensyang CCTV footage sa bar. Sa huli, nag-alok si Ezekiel ng isang deal na nangangakong ibubunyag ang mga tunay na nangyari sa pagkamatay ng kanyang ama kung ibibigay ni Parker ang lahat ng ebidensya. Gayunpaman, nagawang mapalaya ni Parker ang kanyang sarili mula sa pagkakaposas at inatake ang mga lalaki. Nang magawang makontrol ang sitwasyon, pinapasok ni Parker sina Elvis at Jesse sa loob ng selda at dinala sa labas si Ezekiel. Naabutan siya ng isa pang pulis sa istasyon at tinutukan ng baril, kaya pinalaya muna ni Parker si Ezekiel at sabay na nilabanan ng pulis. Nang mapatumba ito, sinubukang habulin ni Parker ang senador ngunit nagawa na nitong makatakas. Nagnakaw si Parker ng isang sasakyan at nagmaneho upang makalayo hanggat maaari. Gayunpaman, ang kanyang mga natamong sugat ay masyadong malala kaya nawalan siya ng malay at tumaob ang kanyang sasakyan. Kinabukasan, pinasok ni Elvis at ng kanyang tauhan ang bahay ni Mikey upang hanapin si Parker. Nakita nila ang mantsa ng dugo sa carpet, kaya bumaba sina Elvis sa basement sa pag-aakalang doon nila itinago si Parker. Gayunpaman, nang makitang wala doon ang kanilang hinahanap ay nagpasya na silang umalis. Lingid sa kanilang kaalaman, mayroon pa palang ilalim ang basement na iyon at doon nila itinago at ginagamot si Parker. Nang magkamalay, ipinaliwanag ni Parker sa kanila ang lahat patungkol kay Ezekiel at sa mga anak nito na silang pumatay sa kanyang ama. Sa kabilang banda, dinala ni Jesse ang bangkay ng abogado ni Parker na pinatay niya kanina, at humingi siya ng tulong kay Elvis upang ibaon ito sa lupa.
Nabanggit ni Jessie kay Elvis na nagsagawa siya ng research patungkol sa kasalukuyang katransaksyon nito na si Ghost, at nalaman niyang walang mga puso ang mga taong ito na gumagawa ng mga pag-atake sa mga inosenteng tao. Pinayuhan niya si Elvis na huwag ituloy ang kanilang transaksyon, ngunit pinaliwanag ni Elvis na 2 araw na nilang hinihintay ang mga armas at malamang na hindi maganda ang kahihinatnan kung ika-cancel nila ito. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay gumaling si Parker mula sa kanyang mga pinsala. Hindi na siya nag-aksaya ng kanyang oras at nagsimulang maghanda para sa kanyang paghihiganti. Nilapitan niya si Mo, ang kanyang kaibigan at may-ari ng bar sa lungsod upang humingi ng ilang mga armas at bala. Nilapitan rin ni Parker ang kanyang tiyuhin upang humingi ng ilang pampasabog at isang matalas na sandata. Sa kabilang banda, kausap ni na Jessie at ng kanyang ama si Ghost na nagrereklamo patungkol sa delay ng mga binili niyang armas. Sinabi ni Ezekiel na nagkaroon lang sila ng kaunting problema at malapit na ring dumating ang kanyang mga armas. Maya-maya pa, nakarating na sina Parker at Mikey sa mansyon ni Ezekiel at pumasok dito ang ating bida upang maghimagsik. Nakita niya ang isang tauhan at nalaman niya mula sa kanya na kasalukuyan ng nasa minahan sina Jessie at Elvis. Sunod na pinuntahan ni Parker ang senador sa kanyang opisina at tinanong ito patungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Inamin nito na ang tunay na pumatay sa kanyang ama ay si Jessie, matapos itong napilitan na barilin siya dahil nadiskubre ng ama ni Parker ang mga ilegal na transaksyon nila sa mining site. Bago ang huli nitong hininga, pinasabog ng kanyang ama ang isang granada upang gumuho ang kuweba, ngunit tanging siya lamang ang namatay sa insidente. Pumunta sina Parker sa mining site upang tugisin sina Jessie at Elvis. Sa kabila ng pagpupumilit ni Mikey, mariing pinayuhan siya ni Parker na umalis na doon at magpapatuloy siya ng mag-isa. Nagpaalam na siya kay Mikey at pinasalamatan siya sa lahat ng tulong nito. Nakakuha ng pwesto si Parker dala ang kanyang sniper upang obserbahan ang mga kriminal. Biglang dumating si Spider sa lugar at sinabi niya sa mga lalaki na hinahanap niya si Parker. Dahil pilit na hinuhuli si Spider ng mga lalaki, pinasabog ni Parker ang isang truck upang gawing distraction at magawang makapalag ni Spider. Nakita si Parker ng isang bantay kaya kinalaban niya ito at madaling napatay, ngunit nahuli pa rin si Spider. Upang iligtas ito, buong tapang na pumasok si Parker sa kuweba ng mag-isa, kung saan nakita niya sina Jessie at Elvis na nakikipagtalo kay Ghost. Inutusan sila nito na kumuha ng mga kapalit na armas mula sa base ng militar para sa mga sumabog. Nang lumabas na ang lahat, pumasok si Parker at tahimik na pinatay ang bantay sa loob bago binuksan ang mga laman ng lalagyan upang tignan ang mga armas. Sunod na pinuntahan ni Parker ang kinaroroonan ni Spider upang iligtas ito mula sa mga lalaki. Binigyan niya ng baril si Spider at agad nilang pinagpapatay ang mga kriminal. Pagkatapos ay bumalik sila sa mga armas upang kumuha ng isang rocket launcher at may balak na pasabugin ang lahat ng mga armas. Gayunpaman, habang sila ay papalabas, biglang dumating sina Ghost at mga tauhan nito upang pigilan sila. Pinasabog ni Spider ang rocket launcher patungo sa mga armas na nagdulot ng malakas na pagsabog. Nang magkamalay ang ating bida, agad niyang hinanap si Spider ngunit walang sumasagot. Biglang lumitaw si Ghost mula sa likuran at inatake si Parker. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, nagawa ni Parker na malamangan si Ghost at sa huli ay napatay ito gamit ang kanyang patalim. Nang matapos sa kanya, si Elvis na may dalang baril ang sunod na sumubok na patayin si Parker. Tinambangan siya ni Parker upang mawala ang kanyang baril at nauwi rin silang dalawa sa mano-manong labanan. Dahil sa pambihirang husay ni Parker sa pakikipaglaban, madali niya ring natalo si Elvis sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, si Mikey at ang iba pang mga kasama niya ay pumasok sa kuweba upang tulungan si Parker, ngunit nagawa na nitong maubos ang lahat ng mga kaaway ng mag-isa. Bago tugisin si Jessie, tinulungan muna nila si Spider na nabagsakan ng mga bato sa kuweba. Nang masigurong ligtas ito, iniwan ni Parker si Spider sa ina ni Mikey at nagpatuloy kasama ang iba. Umakyat sila sa isang hagdan na nakakonekta pala sa isang container ng mga armas sa base ng militar. Iniwan nila ang kanilang mga baril sa loob ng container upang hindi sila atakihin ng mga sundalo. Pagkatapos ay nagpanggap na sugatan si Parker at nangangailangan ng medic upang magawa niyang makapasok ng tuluyan sa base at hanapin si Jessie doon. Habang tumawag ang sundalo ng mga medic para sa kanya, dali-daling hinanap ni Parker si Jessie na pinaniniwalaan niyang nagtatago doon. Naabutan ni Parker si Jessie at agad itong inatake. Gayunpaman, biglang hinila ni Jessie ang pin ng hawak niyang granada at ipinahayag ang kanyang matinding pagsisisi sa pagpatay sa ama ni Parker na itinuring na rin niyang ama. Ibinaba ni Parker ang kanyang patalim at pinakiusapan si Jessie na huwag ituloy ang kanyang binabalak.
Nilapitan niya ito at tinangkang kunin ang granada mula sa kamay ni Jesse, ngunit upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan ay nagpasya si Jesse na itulak si Parker at sabay na inihulog ang granada upang magpakamatay. Nakaligtas si Parker sa pagsabog at masaya na namatay na ang pumatay sa kanyang ama ngunit hindi niya matanggap na si Jesse ito. Pagkalipas ng isang buwan, ibinalita sa radyo ang tungkol sa nakaraang pagkamatay ng pamilya ni Senator Ezekiel. Muling ipinagawa ni Parker ang kanilang bar at ibinigay kay Mikey ang pamamahala dito. Sina Parker at Spider ay nakasakay sa sasakyan at planong bumalik sa kanilang base militar upang isagawa ang kanilang susunod na misyon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.